Isa pong mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Muli, sa araw na ito ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon at tayo ay iniingatan ng Diyos. Salamat sa Diyos, buhay pa tayo, malakas sa biyaya ng Panginoon. Yan. So, kamusta po kayo? Kamusta po ang ating araw? And sana po ay makatulong ang ating pong pag-aaral na ito. Yan, makatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Dagdag kaalaman sa ating sitwasyon, dagdag kaalaman sa ating buhay Kristiyano, sa iglesia, sa kung saan ka man pumupunta, sa bawat araw ay umpisahan natin sa bawat umaga na magpasalamat sa Panginoon at manalangin at magbasa ng Biblia at makinig ng salita ng Diyos. So, kung makatulong nawa ito sa atin. Okay? So, sa atin pong pagpapatuloy ng pag-aaral sa aklat po ng Santiago, no? So, James chapter 1 verses 13 down to 15. Yan, ano? So, halos ay may kaugnayan kasi siya diyan, no? Doon sa mga pinag-aaralan natin ng mga previous topic natin. So, hopefully after this ay mabalkan natin yung ibang mga verses na nalagpasan natin, no? Okay. James chapter 1 verses 13 down to 15. Huwag sabihin niyo naman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Okay. Ang ating pong focus ng ating pag-aaral ngayon ay dyan lang po muna sa verse 13. Ano? So, ang tukso ay hindi mula sa Diyos. Yan po yung ating pag-aaralan. Ang tukso ay hindi mula sa Diyos, hindi galing sa Diyos. Okay? Sabi diyan sa verse 13, huwag sabihin ni naman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi naman tinutukso ang kahit sino. Okay. So, diyan po, nabanggit pa din dyan yung pagsubok eh. Ano? Ang sabi, huwag sabihin nyo naman na tinutukso siya ng Diyos kapag dumaranas ng pagsubok. Okay? So, naintindihan po natin ng mga nakaraan, previous topic natin ng patungkol sa pagsubok. Pagsubok na may plano ang Diyos kung bakit ka sinusubok, no, para tayo ay tumibay, para tayo subukin. So ang Diyos ay nagbigay din ng paraan para malagpasan natin o mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay. Okay, so kaya po ang sabi din, paalala, no, ni Santiago, huwag sabihin niyo naman na pag sa'y tinutukso ay o kaya pag siya ay dumaranas ng pagsubok, okay, ay huwag sasabihin siya ay tinutukso ng Diyos. So, ang tukso ay hindi galing sa Diyos. So, ang tukso ay hindi galing sa Diyos. So, kung ang tukso ay hindi galing sa Diyos, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi rin maaring matukso. Okay? Ang Diyos ay hindi maaring matukso. Ang Diyos, ang tukso ay hindi galing sa Diyos. Kung hindi galing sa Diyos ang tukso, hindi rin siya maaring matukso. Okay? So, ang sabi niya, no, kapag siya dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso. Hindi maaring matukso. Okay. Kapag sinabi pong tukso, temptation, ano, ay mayroon niyang
tawag dito, galing sa masama ang tukso eh. Ano? So kasi ang sabi diyan doon sa verse 14, natutukso ang tao kapag siya ay naaakit at napapatangay ng kanyang sariling pagnanasa. So ang Diyos naman ay hindi niya naman kailangan magnasa ng ibang bagay eh. Okay? So kaya ang sabi diyan, hindi siya maaring matukso. Okay? So kung ang Diyos ay hindi maaring matukso, hindi rin siya nanunukso ng kahit sino. Okay? So God cannot be tempted by evil. And God does not tempt anyone. Okay? Ang Diyos ay hindi maaring matukso kasi ang Diyos ay wala siyang likas na kasamaan. Wala siyang likas na kamalian. Sa kanyang buong buhay at buong pagkatao, God is a holy God. Okay? So walang bahagi sa buhay niya na masama. Okay? So kaya hindi siya maaring matukso. Ibig sabihin, hindi siya magnanasa ng masama eh. Kaya hindi rin siya pwedeng matukso. At dahil nga, hindi naman galing sa kanya talaga yung tukso. Yung tukso hindi galing sa Diyos, kaya hindi rin siya pwedeng matukso ng masama. Okay. So, sa kanya pong likas na kaanyuan, siya ay banal, walang likas na kasamaan sa Diyos. Walang likas na kasamaan sa ating Panginoong Hesus. Okay? So, kaya hindi siya maaring matukso. Hindi rin siya pwedeng tuksuhin. Alam naman ng kaawayan eh. Alam naman ng Satanas yan eh. Hindi naman siya pwedeng tuksuhin. Bagamat, ayon po sa mga account ng Biblia, si Satanas mismo ay nagre-report sa Diyos ng kanyang mga ginagawa. Okay? Sa panahon ni Job na account o naitala sa account ni Job na ang si Satanas mismo, Lucifer ay numaharap sa Diyos para mag-report ng kanyang mga ginagawa. So, kaya nga po nabanggit doon na sabi ng Diyos kay Satanas, kita mo ba yung aking lingkod na si Job? Okay? So, ang tukso ay hindi galing sa Diyos. Kaya, hindi rin siya pwedeng tuksoin. Hindi rin siya pwedeng matukso. Hindi rin siya pwedeng mapatangay sa tukso kasi wala naman siyang ganong damdamin eh. At wala siyang ganong pagnanasa para matukso. Okay? So, parang yun eh, kung susubukin ng Diyos kung susubukin ni Satanas na tuksuhin ang Diyos, ay parang matalino din naman si Satanas eh. Parang lalaban siya ng hindi pa nag-umpisa ay talo na siya. So, ang Panginoong Hesus nung nandito siya sa mundo, sa kanyang panahon ng ministeryo, so bago siya actually mag-start ng kanya pong ministry, ay nag-fast siya, at tinukso siya ni Satanas. Okay? Pero, alam naman po natin na ang Panginoong Hesus, during His time sa mundo ay 100% ay tao. 100% God and 100% man. So doon sa desire, doon sa pagnanasa, kaya nga ang Panginoong Hesus nagutom eh. So doon pumasok yung tukso dahil nagutom ang Panginoon. So that's normal kasi matutukso talaga siya dahil sa nasa katawang lupa. Okay? Bagamat alam naman natin na hindi nagtagumpay si Satanas sa mga tuksong ginawa niya sa Panginoong Hesus.
Pero tinukso ang Panginoon dahil sa kanyang likas na pagkatao. Ano? Likas na 100% man. Ano? Pero ang Diyos, never, hindi, ni minsan, hindi nag-attempt si Satanas na attempt ang Diyos. Kasi alam niyang hindi siya mananalo eh. Sa Panginoong Hesus, during his time ay nagnanais pa siyang mananalo kasi nasa katawang tao ang Panginoong Hesus. Okay. So, pero ang Diyos hindi siya kailanman maaring tuksuhin. Dahil siya ay likas na Diyos, likas na banal, at likas na walang kasalanan. Okay? Ang Panginoong Hesus, bagaman siya ay walang likas na kasalanan, pero dahil sa ating mga kasalanan sa itinuring na makasalanan. Ano po? Okay. So, nilinaw lang natin kunti yan. Ang Diyos ay hindi matutukso at hindi rin siya nanunukso ng kahit sino. Okay. So, kung dumaranas ka ng pagsubok, ang sabi diyan, kung dumaranas ka ng mga pagsubok sa buhay, huwag mong iisipin o sasabihin na tinutukso ka ng Diyos kasi ang Diyos hindi nanunukso. Okay? Kasi ayaw naman ng Diyos na walang masama na buhat sa Diyos. Ang buhat sa Diyos lagi ay pawang mabubuti. Okay. So, kung si Satanas man ay pinahintulutan ng Diyos na subukin yung pananampalataya ni Job, hindi yung tukso, yun ay pagsubok. Na inalaw ng Diyos si Satanas. Okay? So, yun po kasing tukso ay pag-uusapan natin sa next na part ng ating pag-aaral. So, ang tukso ay yung pagnanasa. Ang tukso ay masama, ang tukso ay kasalanan o pagnanasa ng masama. So, hindi naman nagnanasa ng masama ang Diyos eh. Hindi nagnanasa ng masama ang Diyos para sa tao. So, kaya ang Diyos hindi nanunukso. Okay? So, yung mga pagsubok na dinadaanan natin sa buhay, kagaya ng mga previous topic natin, ay plano ng Diyos yun para sa'yo. Para sa atin. Para maging matibay, maging matatag, at mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok para magmukha tayong pinagpala at matagumpay. So, yun yung purpose. So, kung ngayon ay dumaranas ka pa rin ng mga pagsubok sa buhay, ayan, ay hindi ka tinutukso ng Diyos. Tinalakay ito o dinaanan ni Santiago ang talatang ito, maaring sa kanyang panahon ay maaring may mga nagsasabi ng ganito. Kaya nga sabi niya ay huwag sabihin ni numan. Okay? So maaring nung panahon ng kanyang pangangaral, sa panahon ng kanyang kasama niya yung ibang mga Kristiyano, o nakakarinig siya ng mga ganitong mga patutuo, nakarinig siya ng ganitong mga pananalita na siya ay tinukso ng Diyos. Never, hindi ang Diyos natutukso, at hindi siya kailanman natukso, at hindi rin siya nanunukso ng kahit sino. Okay. So, magkaiba po yon. Magkaiba yung tukso at magkaiba naman yung pagsubok. So, next na topic natin ay pag-aaralan naman natin yung patungkol sa tukso. So, ano nga ba yung tukso? Okay. So, for the meantime ay hanggang dito lang po muna uli yung ating pong pag-aaral. Sana po ay may napulot tayong aral patungkol sa atin pong napag-usapan sa araw na ito. So, ingatan tayo ng Diyos, samahan tayo ng Diyos, at nawa po ay
mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga hamon na pinagdadaanan natin sa buhay, at huwag nating iisipin kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok ay tinutokso tayo ng Diyos, kagaya ng mga sinulatan ni Santiago sa kanyang panahon. Ano po? So, salamat sa Panginoon, salamat sa inyong pakikinig at panonood ng ating pong morning devotion. Pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay. Okay? Tayo po ay saglit na manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, Panginoon, sa pagkakataon po na kami ay nagkasama-sama muli para pagbulay-bulayan ang iyong mga salita namin pong pinag-aralan at napag-aaralan, Panginoon. Tulungan po kami na patuloy na buksan ang aming puso at isipan, palinawin, Panginoon, ang aming isip patungkol sa iyong mga salita. Bigyan mo kami ng sapat na kaalaman at karunungan, Panginoon, para lubos na maintindihan ang mga salita mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, salamat po dahil sa mga panahon nang dumaranas kami ng pagsubok. Salamat po dahil tinutulungan mo kami para magtagumpay. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang siyang patuloy na iingat at sumusubaybay, sumasama sa amin sa lahat ng hamon namin sa buhay. Panginoon, muli po ay hiling ko ang patuloy na basbas mo at pagpapala sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po kami, pagpalain mo po ang aming pamilya, pagpalain po ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na maaari ngayon po ay dumaranas ng problema, sakit at karamdaman. Panginoon, I pray, O God, na kahabagan mo po ang bawat isa, ang aming sambahayan, ang aming pamilya, mga mahal sa buhay, Panginoon, na dumaranas ng kahirapan, dumaranas ng pagsubok at pag-usig sa mga panahon ito. Panginoon, kalingain mo ang bawat isa sa amin. Kayo ang siyang maging lakas namin. Kayo ang maging magsilbing kalasag namin. Kayo ang magsilbing, Panginoong, kanlungan namin. Kayo ang magsilbing tagapagtanggol namin, Panginoon, sa lahat ng mga hamon at laban namin sa buhay. Salamat po, Ama, sa iyong pagmamahal. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong pag-iingat at pagtutuwid, paglinis ng aming mga buhay. Salamat, Panginoong Jesucristo, sa tinapos na trabaho niyo sa krus. Kapangyarihan nito at kaligtasan nito sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.